Hi mga ka-traders! Magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang trading plan, trading journal at ang trading remarks. Kaya naman kung gusto mong malaman ng mga yon, ay panoorin mo ng buo ang video na ito. Estudyante trader, it's going to be his first time to join us for a panel discussion here at our market. Pero yun nga guys, bago po tayo magsimula, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Christian J. Asena, aka The Estudyante Trader. So isa po tayong 21-year-old finance student, but still, tinuturuan po natin ang mga kababayan nating Pilipino, ang mga kabataang Pilipino na matuto about financial and investment literacy. Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button para nang sige yun, lagi kang updated sa mga videos po natin. So kaya naman, without further ado, pag-usapan na po natin yan. Kasi po sa trading, ako po, naniniwala po ako personally na syempre, meron kang proseso na kailangan gawin o kailangan sundin. Kailangan po yan na matapos mo yung mga proseso na yon bago ka talaga maging profitable na consistent ka sa iyong mga ginagawa. So, ibig sabihin, yun nga yung sistema. Yun na yung efektibo mong paulit-ulit na ginagawa sa iyong pagte-trade. Ngayon, ito po yung aking tatlong frameworks, okay? At syempre, ginagawa din po yan ng iba na kung saan importante po itong trading plan, trading journal at trading remarks. So isa-isahin na po natin. Kailangan, lalo na kapag bago ka, hindi ka masyadong pamilyar sa ginagawa mo sa trading. So talagang importante na maitutunan mo ito. Number 1, yung tinatawag po natin na trading plan. Ito lagi ko sinasabi sa mga tinuturuan ko dito sa mga vlog ko. Ang trading plan po, malinaw na malinaw. Plano siya. Okay, framework at plano siya kung paano ka magte-trade, paano ka mag-execute, paano yung game plan mo. Ngayon, ang trading plan, ginagawa po yan bago mag-trade. Hindi po pagkatapos ng trade, saka mo ipaplano, no? Minsan kasi nade-delay. Okay, ang ginagawa ng iba, entry na agad, no? Wala nang plano-plano, saka na lang nililista pag naka-entry na. Naku, maling-mali po yun. Kaya nga trading plan, ibig sabihin, magpaplano ka muna kung ano yung plan mo for that particular trade, for that particular day. So for example po, syempre, ano ba yung nilalaman ng trading plan? Ako po, ang ginagamit kong trading plan, may framework po kanyan, naka-Excel sheet pa, may mga checklist pa. So ano po ba yung trading plan ko? Syempre, ang components po nun, number 1, syempre, ano ba yung trading setup ko for that particular day? Pang swing ba yun? Pang day trading ba yun? So ano bang klaseng setup? Momentum ba yun? So ika-clarify at i-identify ko muna siya mismo, at hindi lang gano'n, hindi lang basta sali-salita, no? Kundi nakalatag po, nakasulat. Yan po yung tinuturo natin sa mga tinuturuan natin, okay? So yun yung trading setup, okay? Nakapaloob yun sa trading plan. So ano pa? Syempre yung trading strategy mo, okay? And trading framework mo. Ano yung basis mo? Ano yung theory mo tungkol dun sa trade na yun? Siyempre, may gagawa ka pa ng parang feasibility study, no? Or, kumbaga, in-exaggerate ko lang. Pero, kumbaga, paplanuhin mo maigi kung feasible ba yun o hindi. Siyempre, ano pa po yung mga kasama sa trading plan? Yung trading entry points, no? And exit points, yung TP, SL. Alam nyo na po yan, kasama na po yun. Yung TP1, TP2, SL1, SL2, yung mga tinatawag natin na alternative plan, alternative strategies, nandun po yun sa aking trading plan. So, ang trading plan, no? Dapat po, again, ginagawa mo na yan bago mag-trade. Okay? So, sana po malinaw. Yun po yung trading plan. Plano mo para sa trading system mo. Okay, para sa trading activities mo. So, I hope nagkakaliwanagan po tayo, no? So, that's number 1, trading plan. Game plan mo, plano mo kung paano ka mag-execute ng mga trades mo. Okay? So, that's number 1, ha? Number 2 po is trading journal. O, yan. Ito naman po, ang trading journal naman, syempre naman, trading journal, parang sa accounting, yung journal na tinatawag, yung adjusting entry, no, yung mga tinatawag natin na double entry system, or simple lang yung pagjo-journal, no, or pagsusulat, paglilista, okay, pagtatala
na kung saan sa pagte-trade natin, syempre may mga records po tayo dyan, may mga natalo, may mga nanalo, so kailangan mo yung isulat. Ngayon, ang trading journal po is doon mo sinusulat yung mga records ng mga trade mo pag tapos na. Okay, again ang trading plan ginagawa bago mag-trade. Pagkatapos mag-trade, yung resulta nun, ilalagay mo saan? Sa trading journal, which is yung number 2 natin. So, ang trading journal, nakasulat po doon, ako personally, naka-Excel sheet pa siya, systematic na sistema ko na, no, na binibigay ko rin sa mga nagiging estudyante natin. So, for example, nakasulat po doon, itong trade number 1, trade number 2, kung nakailan trade ako sa isang linggo or sa isang buwan. And then, syempre, yung pangalan ng pair na yun, okay, ng currency pair na yun or whatsoever, na asset class or na particular asset na tinatrade natin. So, and then andun yung date ng pagkakabili, yung price ng pagkakabili, date ng pagkakabenta, price ng pagkakabenta. So, I mean, ako po kasi, no, very specific po ako dahil finance major nga po tayo, but also, syempre, binibigay naman natin yan ng mas easy, no, sa mga estudyante natin, mas simple rather. So, kaya yun. And also, meron din akong tinatawag sa trading journal ko na computed na doon yung gross na aking kinita sa mga trades ko, no, base dun sa mga records na yun. At marami pa actually mga sikreto at sistema dyan sa mga binibigay ko, no, sa mga nagiging estudyante natin. So anyways, yun yung trading journal. Tinitignan ang kahalaga ng trading journal, syempre, yan yung records mo yan yung statistics mo sa sarili mo na ito, definitely, ito yung nagiging performance ko, what you can do for you to be able to improve, di ba? And also to be more systematic sa iyong pagtatrade. So, kaya importante rin yung trading journal. Okay? Trading plan, magiging handa ka eh. Trading journal, paano ka mag-i-improve? No? Nakikita mo yung records mo. Okay? And lastly, number 3 is yung trading remarks. O ano naman yung trading remarks, coach? No? Ang trading remarks is, eto na yung reflection, eto na yung comments, no, and suggestions mo sa sarili mo. Okay? So, ibig sabihin nito, parang ando na yung mga, ano yung reflection mo sa sarili mo. Kailangan po may ganun eh. No? Baka sabihin ninyo, ay coach, ang dami naman palang kailangan sa trading. Well, ganun po talaga kasi gusto natin pagkakakitaan nito eh. Gusto natin gumaling dito eh. So, paghirapan at pagsumikapan mo talaga. Tama po ba? So, ganun po yung ginagawa ko. Tinuturo ko din at the same time. Hindi ko tinuturo ang trading. Hindi ako nagbablog na ang trading na sobrang madali lang. Hindi ako nagbablog ng trading na ganto-ganto lang, no? You have to learn. You have to learn the knowledge. You have to learn the skills. You have to learn everything na kailangan, especially the character, no, and yung sistema. So kaya again guys, no, yun yung tatlo na kailangan ninyong gawin, no. Ibig sabihin lang naman ng trading remarks syempre feedback mo sa sarili mo, reflection mo na isusulat mo dapat, no. So lahat ng po yan na sinabi ko, ang mahalaga po dyan is nakasulat na, nakalatag na. Yan nga yung laging tinuturo ko at sinasabi ko sa mga nagiging estudyante ko na kailangan ito na nakalatag na, nakasulat na. Para pag may nakasulat na, susundin mo na lang. Mas less ka ma-FOMO, mas less ka ma-distract. Kasi bakit? Nakasulat na, nakalatag na. Okay? So, yun po yung tatlong trading frameworks, no? Or kung ano man tawag dyan, yung mga plano natin, okay? Yung mga trading setups natin, at kung paano ba yung mga ginagawa ko sa aking personal na pagtatrade din. So, yung iba naman yung mga trading records ko, makikita nyo naman dyan. Pinopost ko nga even yung aking mga live documentation na pagtatrade. Andyan naman yan eh, no? Sa aking page. No? Balikan nyo lang po. Live na live kong dino-document din yung mga trades ko, no? So, kaya again, sana marami kayong natutunan dito sa vlog natin na to. At marami pa tayong gagawin ng mga ganitong content, especially about finance, about investments, and about trading. Para nang sige yun, aware and knowledgeable po yung mga kababayan nating Pilipino. So, yun lamang po. Again, for educational purposes, contents lang po ang aking bawat ginagawa mga videos. Okay, hindi po natin goal na, mag-invest na kayo dito or ganyan, no? Hindi po natin goal yan. Ang goal natin is to keep awareness and education to the masses, no, to the Filipino people. So, kaya yun lamang po. Again, mag-like na kayo, mag-subscribe, share nyo na to para nang sige, makatulong pa tayo sa maraming tao.